Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una sa lahat, purihin natin ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala at magpasalamat sa lahat ng kanyang biyaya at gabay. Mga kapatid sa Islam, maraming paraan ng paggawa ng kawanggawa, ang sadaqah. Tulad ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung tutuusin o titingnan natin ang hadith na ito ay napakaliit na bagay lamang. Pero ito ay malaking ibada. Ito ay nagbibigay ng benefit sa lahat ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqatun." O kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang sino mang Muslim na siya ay nagtanim ng mga prutas o yung mga bagay na kakainin, pangangailangan ng tao, hayop, lahat. Walang sino man na sa atin na nagtanim siya ng ganong paraan. Tinanim niya yun, bukang sa kanyang puso, ikhlas siya. Kinain ito, napakinabangan ito ng mga ibon, ang kanyang pananim. Kinain din ng mga tao, at kinain ng mga hayop. Ibig sabihin, in shortly, ang kanyang tinanim ay napakinabangan lahat ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa kanya, nakakain ang mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, illa kana lahu bihi sadaqatun. Ito ay magkakaroon siya ng kawanggawa. Ay, ibig sabihin, bibigyan siya ng gantimpala na para ba siya nagsadaka. Para siyang nagsadaka. Sa pagtatanim niya ng mga punong kahoy, may prutas, for example, yung saging. Nagtanim ka ng saging o mangga. May dumaan na tao at kumain, nagutom kumain. Napakinabangan niya yun. Alhamdulillah, may kawanggawa ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din, kahit hayop. Nahulog yung mga prutas, kinain ng hayop. O kaya yung mga ibon dumapo sa sanga, kinain na yung bunga, nagkaroon ka ng sadaka. Allahu Akbar. Ganon kaganda ang Islam. Ang katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang isang gawa. Paano pa kaya kung tao ang napakain mo, sadyang mong pinakain? Eh yung mga bagay nga hindi mo sinadyang pinakain, nadaan lang, nakidaan lang, or dumapo lang ang mga ibon, nagkaroon ka ng ibada, nagkaroon ka ng sadaka. Paano pa kaya pagsasadyain mo na pakainin ang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya mga kapatid, huwag tayong mapagod magbigay kawanggawa. Maraming paraan. Ngiti mo sa iyong kapatid, kawanggawa. Pag alis mo ng mga tinik sa daan, ay kawanggawa din. Madaling gumawa ng kabutihan, ngunit mahirap patatagin ang gawaing kabutihan sa atin. Naway topikan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.